Sikat na ang araw, ngunit madilim pa rin ang sulok ng bahay ni Alana. Bago pa man sumiklab ang ingay ng apat na maliliit na paa, nakaluto na siya ng almusal. Amoy pandesal at kape ang bumalot sa maliit nilang kusina, habang naririnig niya ang mga ungol at hikab mula sa magkakapatid na Ethan, Sophia, Liam at Chloe. Masikip, magulo, ngunit puno ng pagmamahal, ganyan ang umaga sa tahanan ni Alana Reyes. Bawat araw ay isang laban, isang patunay ng kanyang kakayahan na buhayin ang kanyang mga anak ng mag-isa. 8 taon na ang nakalipas simula nang magising siya sa isang bangungot na nagpabago sa kanyang buhay. 8 taon na ang lumipas nang iwan siya ng kanyang sariling pamilya, matapos niyang ipagtapat ang bunga ng isang gabing pagkakamali, ang mga batang ito. Isang pait na sumasama sa bawat higop ng kape, isang kirot na nagpapaalala sa kanya ng sakit ng pagtalikod. "Mama, gutom na ako," sigaw ni Ethan, ang panganay na bumaba sa hagdanan na halos bumagsak. Ngumiti si Alana, isang ngiting pilit na tinatabunan ang libo-libong alalahanin. "Sige, kain na, mga anak," anya habang inilalapag ang pinggan ng fried rice at itlog. Pagkatapos ng almusal at paghatid sa mga bata sa eskwela, dumiretso si Alana sa kanyang maliit na shop, ang tea kahoy at sining furniture. Dito niya ibinubuhos ang lahat ng kanyang lakas, ang lahat ng kanyang pangarap. Ang amoy ng sariwang kahoy at pintura ang tanging nagpapagaan sa kanyang dibdib. Isang maliit na negosyo na sinimulan niya, kasama ang kanyang matalik na kaibigan, si Bea. Ito ang naging kanlungan niya mula sa mapanghusgang tingin ng lipunan, mula sa anino ng kanyang nakaraan. Habang hinahasa niya ang isang tabla, bumalik sa isip niya ang gabing iyon sa Boracay. Ang alon, ang musika, ang tawa ng mga tao. At siya na minsang nangarap ng simpleng buhay, napadpad sa yakap ng isang estranghero. Isang gabi na puno ng init, na sinundan ng isang umaga na puno ng lamig. Ang lalaking may mga matangsing itim ng gabi, na naglaho ng parang bula, at nag-iwan ng isang lihim na pamana sa kanyang sinapupunan. Hindi na niya ito inisip pa. Mas mahalaga ang kasalukuyan. Mas mahalaga ang mga anak niya. "Lana." Nagulat si Alana at napabaling. Si Bea, nakangiti habang may hawak na sobre. "May sorpresa ako," masiglang bungad ni Bea. "Naaalala mo yung deal na pinag-usapan natin, yung sa Montenegro Group?" Nanlaki ang mga mata ni Alana. Ang Montenegro Group. Narinig niya ang pangalang iyon ng ilang beses sa balita. Isa sa pinakamalaking hotel chain sa buong Asia. "Bakit?" "Tinanggap nila ang proposal natin. At gusto nilang makipag-meeting sa atin sa isang linggo," hiyaw ni Bea, halos mapatalon sa tuwa. "Lana, malaking break ito. Imaginin mo, makikipag-deal tayo sa kanila, magiging world-class ang kahoy at sining." Ngunit imbes na matuwa, nanlamig ang buong katawan ni Alana. Montenegro. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang pangalang iyon ay nagdulot ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Ang negosyo ay malaking bagay, alam niya iyon. Pero may bumubulong sa kanyang isip, isang babala. "Bea, sigurado ka ba?" tanong niya, boses ay nanginginig. "Hindi kaya masyadong malaki? Baka hindi natin kayanin." "Ano ka ba, Lana? Ang lakas-lakas mo kaya?" "Ito na nga yung chance natin para umangat," pagpipilit ni Bea. At saka, napakabait ng representative nila. Ang ganda ng feedback sa mga furniture natin. Pinilit ni Alana na ngumiti, ngunit ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Malaking oportunidad ito, alam niya. Para sa mga anak niya, kailangan niyang tanggapin. Pero ang takot ay nanatili, isang anino na sumusunod sa kanya saan man siya magpunta. Ang takot na muling makaranas ng sakit ng pagtalikod. "Sige," buntong hininga ni Alana. "Sige, Bea. Gagawin natin." "Yan." "Ganyan," masayang sabi ni Bea, sabay yakap sa kanya. "Hindi ka magsisisi." Kinagabihan, habang mahimbing na ang tulog ng kanyang mga anak, tiningnan ni Alana ang email na ipinadala ni Bea. Ito ang confirmation sa meeting sa Montenegro Group. Ang petsa, ang oras, at ang pangalan ng makikipag-ugnayan sa kanila. Binasa niya ang pangalan ng dahan-dahan, bawat letra ay parang kidlat na dumaloy sa kanyang ugat. Miguel Montenegro. Napakagatlabi si Alana. Hindi ito maaaring maging totoo. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang pangalang iyon ang pangalan ng lalaking nagbigay sa kanya ng 4 na anghel,
at ng pinakamalaking pasakit sa kanyang buhay. Ang lalaking nawala ng parang bula at ngayon ay muling babalik sa kanyang harapan. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Kumulog ang buong mundo ni Alana nang mabasa niya ang pangalan. Miguel Montenegro. Ang pangalang kinatakutan niyang marinig, ang mukhang pinilit niyang kalimutan. Paano nangyari? Pagkatapos ng 8 taon, bakit ngayon pa? Ang mga gabing hindi siya makatulog, ang mga luha na itinago niya sa unan, lahat ng iyon ay parang sariwang sugat na muling dumugo. Ngunit walang oras para sa takot. Para sa kahoy at sining, para sa kanyang mga anak, kailangan niyang harapin ito. Naka-schedule ang meeting sa susunod na Martes. 5 araw na parang 5 taon sa kanyang pakiramdam. Gabi-gabi, pinagpapawisan siya ng malamig, binabangungot ng mga alaala. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na maging matatag. Magpaka-propesyonal. Hindi siya kilala ni Miguel. O kung man, hindi nito malalaman ang buong katotohanan. Alana, huwag kang kabahan. Maging confident ka lang, ani Bea habang inaayos ang suot niyang puting blouse at itim na palda. Ang ganda mo tapos ang ganda pa ng presentation natin. Walang problema yan. Nasa loob sila ng taxi, patungo sa Montenegro Tower. Ang naglalakihang gusali ay parang isang higanting nagbabanta sa gitna ng Makati. Habang papalapit sila, lalong bumilis ang tibok ng puso ni Alana. Ang bawat palapag ng gusaling iyon ay parang nagdadala ng mas mabigat na presyon. Pagbaba nila ng taxi, halos manikip ang dibdib ni Alana. Ang lobby pa lang ay sumisigaw na ng yaman at kapangyarihan, marmol na sahig, matatangkad na vase, at mga security guard na mukhang modelo. Pakiramdam niya ay isa siyang hamak na dahon na napadpad sa gitna ng isang bagyo. Tara na, hila ni Bea. Konti na lang. Nang makarating sila sa executive floor, bumungad sa kanila ang isang eleganteng waiting area. Isang babaeng nakangiti ang lumapit sa kanila. Good morning, Nat Reyes, Yunat Alonzo. Right this way, please. Nakahanda na ang conference room. Pumasok sila sa isang malaking silid na puno ng modernong gamit. Mahabang kahoy na mesa ang nasa gitna, at sa dulo nito, may nakaupong lalaki na nakatalikod, nakatingin sa malaking bintana na tanaw ang buong skyline ng syudad. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng otoridad at kumpiyansa. Magandang umaga po, bati ni Bea, siniko si Alana para gayahin siya. Magandang umaga, pilit na sabi ni Alana, habang dahan-dahan silang naglakad patungo sa upuan. Dahan-dahang lumingon ang lalaki. Bawat segundo ay parang isang oras na dumaan. Ang kanyang mukha ay bahagyang natatakpan ng anino mula sa bintana, ngunit sapat na iyon para makita ni Alana ang pamilyar na hugis ng kanyang panga, ang matulis niyang ilong. At nang tuluyan itong humarap, nagulat si Alana. Hindi siya nagkamali. Ang mga matangsing itim ng gabi, ang seryosong tingin na tila humihigop ng lahat ng liwanag sa paligid. Ang lalaking iyon. 8 taon. 8 taon niyang hiniling na hindi na muling makita ang mukhang iyon. Pero ngayon, narito siya, nakaupo sa dulo ng mesa, sa harap niya. Si Miguel Montenegro. Ang mga mata ni Miguel ay nanlaki rin. Ang kanyang seryosong ekspresyon ay napalitan ng pagkabigla, na sinundan ng isang kakaibang tingin na hindi maintindihan ni Alana, halo ng pagkilala, pagtataka, at isang bahid ng emosyon na hindi niya mabigyan ng pangalan. Walang pagsidlan ang gulat sa mukha nito. Miguel, bulong ni Alana, halos hindi makahinga. Alana? Ganoon din ang reaksyon ni Miguel. Ang kanyang boses ay malalim at maihalong hindi makapaniwala. Naguguluhan si Bea sa kanilang pagpapalitan ng pangalan. Magkakilala po kayo, tanong niya, tumingin sa dalawa. Ngunit hindi siya sinagot. Ang silid ay nabalot ng katahimikan, tanging ang malakas na tibok ng puso ni Alana ang naririnig niya. Nagkatinginan sila ni Miguel, ang mundo sa labas ay tila huminto. Ang mga alaala ng Boracay ay nagbalik sariwa at masakit. Ang init ng halik. Ang lamig ng pagtalikod. Si Miguel ang unang nakabawi. Umubo siya ng bahagya at pilit na ibinalik ang kanyang propesyonal na porma. Ah, opo. Ernest Reyes, magandang umaga. Pasensya na sa pagkabigla. Nagmadali si Alana na umupo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Magandang umaga rin po, Sir Miguel.
Gusto niyang magtago sa ilalim ng mesa. Hindi ito maaaring mangyari. Sinimulan ni Miguel ang meeting, ngunit ang kanyang mga mata ay palihim na sumusulyap kay Alana. Nagpatuloy ang presentasyon ni Bea tungkol sa kahoy at sining, ngunit si Alana ay hindi makapag-concentrate. Ang bawat salita ni Miguel ay tila musika at sumpa sa kanyang tenga. Ang kanyang presensya ay sapat na para guluhin ang kanyang mundo. Nang matapos ang presentasyon, pumalakpak si Miguel. Magaling, Yunette Alonzo, Yna Reyes. Tunay ngang kahanga-hanga ang inyong gawa. Maraming salamat po, Sir Miguel, sagot ni Bea, tuwang-tuwa. Nag-aalangan si Alana. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang mawala. Ngunit narito siya. At kailangan niyang maging matatag. May mga tanong lang ako, Yna Reyes, kung okay lang, ani Miguel, ang kanyang tingin ay nakatuon kay Alana. May ilang detalye lang na gusto kong linawin. Opo, sige po, sagot ni Alana, pilit na pinatatatag ang sarili. Sa tingin ko, mas makabubuti kung mag-usap tayo ng personal, Yna Reyes, diretsong sabi ni Miguel. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may diin. May mga bagay akong kailangang linawin, mga bagay na mas mahalaga kaysa sa negosyo. Napakagatlabi si Alana. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ni Miguel. Nalaman na ba nito? Alam na ba nito ang tungkol sa mga anak niya? Lumakas ang tibok ng kanyang puso, mas mabilis kaysa sa normal. Kailan po, tanong niya, halos hindi makahinga. Bukas. Kung pwede, dito sa opisina ko. Sa ganito ring oras, sagot ni Miguel, ang kanyang mga mata ay nananatili sa kanya. Hindi ka maaaring tumanggi, Alana. Hindi mo ako maaaring takasan ngayon. Hindi makatulog si Miguel ng gabing iyon. Ang mukha ni Alana ang tanging nakikita niya, ang kanyang pangalan ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isip. Sa loob ng 8 taon, para siyang multo na naghahanap ng kaluluwa. Bawat babaeng nakikita niya, hinahanap niya ang mga matang iyon, ang ngiting minsan niyang nasilayan sa ilalim ng buwan ng Boracay. Ilang beses niyang sinubukan, ilang beses niyang pinahanap sa kanyang mga tauhan, ngunit parang sinakmal ng lupa ang babae. At ngayon, narito siya, sa loob ng sarili niyang opisina. Alana D. Bulong niya sa dilim, ang pangalan ay parang panalangin. Naaalala niya pa ang gabing iyon sa Boracay. Ang spontaneity ng lahat. Ang pagkakakonekta nila sa loob lamang ng ilang oras. Hindi siya ang tipo ng lalaki na madaling madala ng damdamin, ngunit kay Alana, may kakaibang nangyari. May bumukas sa loob niya na hindi niya inakala. Ngunit kinabukasan, isang emergency sa negosyo ang tumawag sa kanya pabalik sa Manila. Isang malaking deal na kailangan niyang asikasuhin, isang krisis na kailangan niyang harapin. Pinilit niya ang sarili na umalis, na may pangakong babalik sa kanya. Ngunit nang bumalik siya, wala na siya. Tanging ang bakas ng kanyang presensya at isang matinding panghihinayang. Ilang buwan siyang naghanap. Nilibot niya ang buong Boracay. Kinausap ang bawat resort, bawat tindahan. Ngunit walang makapagturo sa kanya kung nasaan si Alana. Unti-unti ang pag-asa ay napalitan ng kawalan ng pag-asa. Ipinilit niyang ilibing ang alaala, itinuon ang sarili sa pagpapalago ng Montenegro Group, ngunit ang isang bahagi ng kanyang puso ay nanatiling blanko. Ngunit ngayon, narito siya. At ang tingin sa kanyang mga mata, ang kanyang pagtanggi, ay nagpaparamdam kay Miguel na may malaking lihim na tinatago si Alana. Ang kanyang reaksyon kanina ay hindi reaksyon ng isang taong hindi kakilala. May alam siya. At nararamdaman ni Miguel sa kanyang buto-buto na mayroong higit pa rito. Kinaumagahan, maaga pa ay nasa opisina na si Miguel. Hindi siya makapaghintay na dumating si Alana. May kaba sa kanyang dibdib, ngunit mas nangingibabaw ang determinasyon. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Maya-maya, bumukas ang pinto at pumasok si Alana. Mukha itong pagod, ngunit mas matatag kaysa kahapon. Ang kanyang mga mata ay may halong pagdududa at pagtatanggol. Salamat po sa pagdating, Yna Reyes, bati ni Miguel, pilit na pinatatatag ang boses. Diretso na po tayo, Sir Miguel, sagot ni Alana, ang kanyang boses ay malamig. Ano po ba ang gusto ninyong pag-usapan na hindi pwedeng sa meeting? Huminga ng malalim si Miguel. Alana, alam kong nagulat ka nang makita ako. At alam kong pareho tayo ng iniisip. Nag-iwas ng tingin si Alana. Hindi ko po maintindihan ang sinasabi ninyo, Sir Miguel.
Kung tungkol po ito sa Boracay, matagal na po iyon. At isa lang po iyong pagkakamali. Kumunot ang noo ni Miguel. Pagkakamali? Hindi ganoon ang pakiramdam ko noon, Alana. At hindi ko kinalimutan. Naghanap ako sa iyo. Sa loob ng 8 taon, naghanap ako. Bakit ka naglaho ng ganoon? Nagtaas ng boses si Alana. Wala kayong karapatang magtanong niyan, Sir Miguel. Kayo ang nawala. Kayo ang biglang naglaho ng walang paalam. Naging emergency sa pamilya at negosyo, Alana. Hindi ko naman sinasadya. Babalikan sana kita. Pero wala ka na. Ano ang nangyari sa iyo? Pilit ni Miguel. Bakit bigla kang naglaho? Napatawa si Alana, isang mapait na tawa. Naglaho? O sadyang hindi lang kayo nagsumikap maghanap? Alam niyo ba kung gaano kahirap ang buhay ko pagkatapos ng gabing iyon? Walang pamilya na sumuporta, nag-isa. Naguluhan si Miguel. Anong ibig mong sabihin? Walang sumuporta? May nangyari ba sa iyo? Nag-aalangan si Alana. Gusto niyang isigaw ang lahat ng sakit na dinanas niya, ngunit ang takot ay mas malakas. Ang takot na husgahan, ang takot na muling saktan. Wala kayong pakialam, Sir Miguel. Tapos na ang nakaraan. Ngayon, propesyonal na ang usapan natin. Hindi ako makakapagtrabaho ng maayos kung hindi malinaw ang lahat, Alana. Hindi ako makakalimot, seryosong sabi ni Miguel. May nararamdaman ako, may mahalaga kang tinatago. Tungkol ba sa anak? May anak ka na ba, Alana? Nanlaki ang mga mata ni Alana. Paano niya nalaman? Nanginginig ang kanyang mga kamay. Wala kayong karapatang magtanong ng personal na bagay. At may mga anak ako. Pero hindi niyo sila dapat pakialaman. Naramdaman ni Miguel ang pag-asa sa kanyang dibdib. Mga anak. Ilan? Saan sila? Hindi ko sasabihin. Hindi ka parte ng buhay namin, matigas na sabi ni Alana. Kung ito lang ang pag-uusapan natin, aalis na ako. Tumayo si Miguel, pinigilan si Alana. Hindi. Hindi ako papayag na umalis ka ng ganyan. Alana, nararamdaman ko. May koneksyon sa atin. At gusto kong maging responsable. Gusto kong maging parte ng buhay mo. Gusto kong maging parte ng buhay ng mga anak mo. Responsible. Ngayon, matapos ang 8 taon, nangyak si Alana. Huwag na. Kaya kong buhayin ang mga anak ko ng mag-isa. Hindi ko kayo kailangan. Hindi, Alana. Hindi ako susuko, git ni Miguel. Hindi ko hahayaang mawala ka ulit. Hahanapin ko ang mga anak mo. At hahanapin ko ang katotohanan. Pangako ko yan. Naramdaman ni Alana ang panginginig ng kanyang buong katawan. Ang determinasyon sa mga mata ni Miguel ay nagdulot ng matinding kaba. Alam niyang hindi ito biro. Nagugulo ang lahat. Biglang nagring ang telepono ni Miguel. Isang pangalan ang lumabas sa screen, Don Ramon Montenegro. Napawi ang matinding emosyon sa mukha ni Miguel, napalitan ng seryoso at bahagyang balisa. Napatingin siya kay Alana, pagkatapos ay sa telepono. Excuse me, Alana, sabi ni Miguel, kinuha ang tawag. Hello, Lolo. Nagulat si Alana. Lolo. Si Don Ramon Montenegro. Ang pangalan na tila may kapangyarihan sa buong syudad. Nakarinig si Alana ng ilang salita mula sa kausap ni Miguel. Urgent meeting, important project, right now. Ang mukha ni Miguel ay naging maseryoso. Yes, Lolo. Papunta na po ako, sagot ni Miguel, matapos ang ilang sandali. Ibinalik niya ang tingin kay Alana, na nananatiling tahimik. Alana, kailangan ko nang umalis. Pero hindi pa tayo tapos mag-usap. Magkikita ulit tayo. Hindi ako titigil. Nagmamadaling umalis si Miguel sa opisina, naiwan si Alana na nakatayo, tulala. Ang kaba ay bumalot sa kanyang dibdib. Bakit kailangan siyang makipagkita kay Don Ramon? May koneksyon ba ito sa kanya? Hindi niya alam, ngunit ang paningin kay Miguel na nagmamadali ay nag-iwan ng isang masamang pakiramdam. Alam niyang ito ay simula pa lamang ng isang digmaan na matagal na niyang iniiwasan. Umuwi si Alana ng gabing iyon na para bang may mabigat na bato sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Miguel, ang bawat tingin niya,
at ang biglang pagtawag ni Don Ramon Montenegro ay nagdulot ng malalim na takot. Nagsimula ng gumapang ang mga anino ng nakaraan at naramdaman niya ang malamig na haplos ng pagdududa. Alam niyang hindi titigil si Miguel. At ngayon, kasama pa ang patriarch ng pamilya Montenegro. Kinabukasan, pilit siyang nagtrabaho sa kanyang shop. Ngunit ang bawat martilyo niya sa kahoy, bawat patak ng pintura, ay tila bumabalik sa kanya na may kasamang paalala ng kanyang kinakatakutan. Ang kanyang isip ay hindi mapakali. Anak ng tokwa, Lana. Ano bang nangyayari sa iyo? Tanong ni Bea, na nagmamasid sa kanya mula pa kanina. Para kang zombie na iniwanan ng kaluluwa. Dahil ba sa Miguel na iyan? Napabuntong hininga si Alana. Bea, hindi ko alam. Pero may kakaiba sa kanya. Ang tingin niya parang alam niya. Alam niya ang tungkol sa mga bata. Nanlaki ang mga mata ni Bea. Paano? Hindi mo naman sinabi sa kanya, di ba? Hindi, pero... Biglang bumukas ang pinto ng shop. Isang babaeng may edad, nakasuot ng mamahaling damit at nagtatago sa likod ng malalaking salamin sa mata, ang pumasok. Nang tanggalin niya ang salamin, lalong nanlamig ang dugo ni Alana. Tita Elena, halos pabulong na sabi ni Alana. Si Elena, ang kapatid ng kanyang ina na siyang pinuno ng kanilang angkan at siyang unang tumalikod kay Alana nang malaman ang kanyang kalagayan. Ang mukha ni Elena ay puno ng paghuhusga. Kaya pala ikaw na ngayon ang pinag-uusapan sa aming sirkulo, sarkastikong sabi ni Elena. Ang babaeng minsang sumira sa pangalan ng pamilya, ngayon ay nakikipag-ugnayan sa Montenegro Group. Nagkakamali kaya ako, Alana? Naramdaman ni Alana ang galit na unti-unting kumukulo sa kanyang dibdib. Ano pong ginagawa ninyo dito, tita? Bakit? Hindi ba ako pwedeng bisitahin ang pamangkin kong biglang sumisikat? Anya, tumingin sa paligid ng shop na may bahid ng paghamak. Akala ko ba, isa ka lang simpleng karpentero? Bakit ngayon nakikipag-ugnayan ka sa mga bilyonaryo? Walang kinalaman ang ginagawa ko sa inyo, matigas na sabi ni Alana. Kung narito lang kayo para maghusga, mas mabuti pang umalis na kayo. Uy, ano yan, awat ni Bea na lumapit. Wala po kaming oras para sa drama, maam. Ikaw, huwag kang sumasabat, banta ni Elena kay Bea. Alana, tandaan mo, kahit anong gawin mo, hindi mo mabubura ang nakaraan. At kung iniisip mong magagamit mo ang mga Montenegro para burahin iyon, nagkakamali ka. Baka lalo ka lang lumubog. Wala akong ginagamit, giit ni Alana, halos sumabog. At hindi ko kailangan ang tulong ninyo. Umalis na kayo. Napailing si Elena, ngunit may kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Isang kinang na nagpapahiwatig na may iba pa siyang layunin. CJ. Pero balitaan mo ako kung anong mangyari sa deal mo. Baka sakaling may matulong ako. Matapos umalis ni Elena, humagulgol si Alana. Ang sakit ng pagtalikod ng kanyang pamilya ay muling nagbalik. Ang pakiramdam ng pagiging nag-iisa laban sa mundo. Hindi ko akalain na makakaya niya pang gawin yan, sabi ni Bea, niyakap si Alana. Okay lang yan, Lana. Nandito lang ako. Huwag kang mag-alala sa kanya. Ngunit ang pag-aalala ay hindi nawala. Nagpatuloy ang kanyang kaba, lalo na nang mapansin niya ang kakaibang mga pangyayari. May mga kotse na tila sumusunod sa kanya minsan. May mga taong nakatingin sa kanya nang may kakaibang ekspresyon. Nagsimula siyang maging paranoid. Isang hapon, pagkatapos niyang sunduin ang mga bata sa eskwela, habang naglalakad sila pauwi, napansin niya ang isang itim na kotse na nakaparada sa di kalayuan. Mula sa loob ng kotse, nakita niya ang silweta ng isang lalaki. Nagulat si Alana nang makilala niya ang mukha. Si Miguel. Nakatingin ito sa kanyang mga anak na masayang nagtatalunan sa gilid niya. Si Ethan, Sophia, Liam at Chloe. Ang mga bunga ng gabing iyon. Ang kanyang lihim. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Alana. Ano ang ginagawa ni Miguel doon? Sinusundan ba niya sila? Nag-aalala siya para sa kanyang mga anak. Ang takot na malaman ni Miguel ang katotohanan ay mas matindi kaysa dati. Hindi niya hahayaang may makagulo sa buhay ng mga anak niya. Hindi siya papayag na kuhanin sila sa kanya. Halika na, mga anak. May naghihintay na ice cream sa bahay, sabi ni Alana, hinila ang mga kamay ng mga bata at nagmadaling maglakad.
Nilingon niya ang kotse at nakita niyang nakangiti si Miguel. Isang ngiting nagdulot ng lamig sa kanyang dibdib. Alam na niya. Ramdam niya. At ang laban ay nagsisimula pa lamang. Hindi mapakali si Miguel. Ang imahe ni Alana kasama ang 4 na bata ay bumalik-balik sa kanyang isipan. Ang ngiti ni Alana, ang tawanan ng mga bata, may kakaibang kurot sa kanyang puso. Ang pagkabigla nang makita niya si Alana sa opisina, ang kanyang pagtataka nang sabihin nitong may mga anak siya, at ngayon, ang kumpirmasyon nang makita niya sila ng personal. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Ngayon na. Sa loob ng kanyang marangyang opisina, naupo si Miguel sa kanyang upuan, ang kanyang isip ay gumagana ng mabilis. Hindi niya hahayaang mawala si Alana at ang mga bata ulit. Ilang beses niyang sinubukang hanapin si Alana sa mga nakaraang taon, ngunit tila nawawalan siya ng bakas. Ngayon, sa wakas, narito na siya. At mayroon pang mga anak. Mga anak niya. Agad siyang tumawag sa kanyang pinagkakatiwalaang investigador. Gusto ko ng lahat ng impormasyon tungkol kay Alana Reyes. Lahat. Kung saan siya nakatira, ano ang trabaho niya, sino ang mga kasama niya, at lalo na, ang tungkol sa mga anak niya. Kailangan ko nito sa loob ng 24 oras. Habang naghihintay ng balita, bumalik sa isip niya ang huling beses na nakita niya si Alana. Ang kanilang pagkikita sa Boracay, isang gabing puno ng magic. Ang kanyang pag-alis dahil sa emergency sa pamilya. Hindi niya iyon pinagsisisihan dahil tungkulin niya sa kanyang pamilya. Pero ang pagkawala ni Alana, iyon ang nagdulot ng malaking butas sa kanyang puso. Kinabukasan, isang makapal na folder ang nasa harap niya. Mga litrato ni Alana, ang kanyang shop at mga litrato ng 4 na bata. Ang kanilang mga pangalan, Ethan, Sofia, Liam, Chlo. Bumilis ang tibok ng puso ni Miguel. Tiningnan niya ang mga larawan, sinuri ang bawat mukha. Ang hugis ng mata ni Ethan, ang kurba ng ngiti ni Sofia, may pagkakapareho. Isang malakas na pagkakapareho. Nagpasya siyang kausapin si Bea. Ayon sa report, si Bea ang partner ni Alana sa kahoy at sining. Posibleng marami itong alam. Nag-set up si Miguel ng isang e-business meeting kay Bea. Nagkita sila sa isang high-end coffee shop. Maingat siyang magsalita, sinubukang maging propesyonal, habang palihim na nangangalap ng impormasyon. Kahanga-hanga talaga ang dedikasyon ni Eme Reyes sa kahoy at sining, panimula ni Miguel. Paano niya nagagawang pagsabayin ang negosyo at ang personal na buhay niya? Nag-aalangan si Bea. Ah, opo, Sir Miguel. Malakas talaga si Lana. Mahirap, pero kinakaya niya para sa kanila. Para sa kanila, tanong ni Miguel, itinatago ang excitement sa kanyang boses. Ang mga kapatid niya ba? Ay, hindi po. Para sa mga anak niya po, sagot ni Bea, na tila napagtanto ang kanyang nasabi. Napakagatlabi siya, mukhang nagsisi. Ay, pasensya na po, Sir Miguel. Personal na bagay po iyon. Ngunit huli na. Ang hinala ni Miguel ay naging kumpirmasyon. Ngayon, alam na niyang may mga anak nga si Alana. At ang mga anak na iyon ay kanila. Habang nag-uusap sila, kinuha ni Bea ang kanyang laptop para ipakita ang ilang design portfolio ng kahoy at sining. Nang bubuksan niya ang file, aksidenteng na-click niya ang isang folder na mailabel na AG Babies. Isang maikling video ang nagplay. Sa screen, nakita ni Miguel si Alana, nakangiti, habang pinaglalaruan ang 4 na bata sa isang parke. Nagtakbuhan sila, nagtawanan at nagyakapan. Ang mga bata ay malusog, masigla at puno ng buhay. Ang bawat halakhak nila ay parang musika sa tenga ni Miguel. Ang kamera ay lumapit sa mukha ng isang batang lalaki, si Ethan. Ang mga mata nito ay eksaktong kopya ng kanya. Ang hugis ng ilong, ang ngiti. Walang duda. Walang makapaglilito. Ang batang iyon ay kanyang anak. Nanlamig si Miguel. Ang video ay tumigil. Ngunit ang imahe ng mukha ni Ethan ay nanatili sa kanyang isip. Sa wakas, nahanap niya sila. Ang kanyang pamilya. Nagmamadaling sinarado ni Bea ang laptop, namumula sa hiya. Ay, sorry po, Sir Miguel. Naklik ko po ang maling file. Ngunit hindi na pinansin ni Miguel si Bea. Ang kanyang isip ay lumulutang. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig.
Ang sakit ng panghihinayang ay humalo sa matinding pagmamahal. 8 taon. 8 taon siyang naghahanap at narito sila, nabubuhay sa mundong hindi niya alam. Umalis si Bea, iniwan si Miguel na tulala sa upuan. Nanginginig ang kanyang mga kamay, kinuha niya ang kanyang cellphone. Hinalungkat niya ang mga litrato ng mga bata na nakita niya sa file kanina. Tiningnan niya ang bawat isa, bawat detalye. Ang kanilang mga mukha, ang kanilang mga ngiti. Kinuha niya ang litrato ni Ethan. Ang kanyang panganay na anak. Ang pagkakapareho ay nakakagulat. Ramdam niya ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata, isang luha na matagal nang pinigilan. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng pag-asa, ng paghahanap, at ng isang pagmamahal na ngayon lamang niya naramdaman ng buo. Anak ko di. Bulong ni Miguel, ang kanyang boses ay basag. Ang pangalan ni Ethan ay naging simula ng isang bagong kabanata sa kanyang buhay. Nalaman niya na sila nga ang kanyang mga anak, at hinding-hindi na niya sila hahayaang mawala pa. Kinabukasan, maaga pa ay dumating na si Miguel sa kahoy at sining furniture. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal at panghihinayang. Hawak niya ang litrato ni Ethan, ang kumpirmasyon ng kanyang amahan. Kailangan niyang harapin si Alana. Kailangan niyang malaman ang lahat. Nagtataka si Bea nang makita si Miguel na naghihintay sa labas ng shop. Sir Miguel. Maaga pa po kayo? Hindi sinagot ni Miguel si Bea. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pinto ng shop, hinihintay ang pagdating ni Alana. Nang bumukas ang pinto at lumabas si Alana, nanigas siya sa kinatatayuan. Ang kanyang mukha ay halatang gulat nang makita siya. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Alana, ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan nating mag-usap, Alana. Ngayon na, diretsyong sabi ni Miguel, lumapit. Ang tingin niya ay seryoso, puno ng emosyon. Pumasok sila sa loob ng shop. Sinara ni Bea ang pinto, nag-aalala sa tensyon sa pagitan ng dalawa. Tungkol saan pa? Akala ko ba malinaw na ang lahat kahapon? Matigas na sabi ni Alana, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng takot. Hindi nagsalita si Miguel. Dahan-dahan niyang inilabas ang litrato ni Ethan mula sa kanyang bulsa at iniabot kay Alana. Nang makita ni Alana ang litrato, nanlaki ang kanyang mga mata. Agad siyang namutla. Ang pagkabigla ay umukit sa kanyang mukha. Paano mo nalaman? Halos pabulong na tanong ni Alana. Ang litrato ay nanginginig sa kanyang kamay. Nalaman ko ang lahat, Alana. Ang tungkol sa kahoy at sining. Ang tungkol sa iyo. At ang tungkol sa kanila. Sa mga anak natin, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay puno ng pighati. Bakit mo itinago sa akin, Alana? Bakit mo itinago ang mga anak ko? Biglang nagbago ang emosyon ni Alana. Mula sa takot, napuno siya ng galit. Ibinato niya ang litrato sa sahig. Bakit ko itinago? Kayo ang nawala. Kayo ang biglang naglaho matapos ang gabing iyon, sigaw ni Alana, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Alam mo ba kung gaano kahirap ang buhay ko? Walang pamilya na sumuporta. Tinapon nila ako na parang basura. Nag-isa akong nagtaguyod para sa mga bata. Ni hindi ko alam kung buhay pa kayo. Tapos ngayon, magtatanong kayo kung bakit ko itinago. Naramdaman ni Miguel ang matinding sakit sa bawat salita ni Alana. Lumapit siya, ngunit umatras si Alana. Alana, pinagsisisihan ko ang nangyari. Pero nagkaroon ng emergency sa pamilya. Hindi ko sinasadya. Hinanap kita. Naghanap ako sa iyo ng matagal, giit ni Miguel. Pero hindi ko alam na mayroon na tayong mga anak. Hindi ko alam na may 4 tayong anghel na kasama mo. Wala kayong karapatang magsabi niyan. Hindi niyo alam ang sakit na dinanas ko, umiiyak na sabi ni Alana. Pinagmukha niyo akong basura sa mata ng sarili kong pamilya. Tinawag nila akong kahihiyan. Alam mo ba kung gaano kahirap kalabanin ang lahat para lang mabuhay ang mga anak ko? Hindi niyo ako tinulungan noon. Ngayon, bakit kayo biglang nagpakita? Niyakap ni Miguel si Alana, kahit napilit itong pumiglas. Hinayaan niyang humagulgol si Alana sa kanyang balikat. Patawarin mo ako, Alana. Patawarin mo ako sa lahat. Sana ay nahanap kita agad. Sana ay kasama mo ako sa lahat ng pinagdaanan mo. Dahan-dahan, huminahon si Alana. Ang kanyang pag-iyak ay napalitan ng tahimik na hikbi.
Naramdaman niya ang init ng yakap ni Miguel, isang init na matagal na niyang hindi naramdaman. Mahal kita, Alana, bulong ni Miguel, ang kanyang labi ay nasa buhok ni Alana. Mahal kita at ang mga anak natin. Gusto kong maging parte ng buhay niyo. Gusto kong maging ama sa kanila. Gusto kong bumuo tayo ng pamilya, Alana. Isang buong pamilya. Napaangat ng tingin si Alana. Ang mga mata ni Miguel ay puno ng sinseridad, pagmamahal at pagsisisi. Ang bawat salita niya ay parang balsamo sa kanyang sugatan na puso. Ngunit ang takot ay nanatili. Ang takot sa nakaraan. Ang takot na muling masaktan. Paano? Pabulong niyang tanong. Paano ang lahat? Matapos ang lahat ng nangyari? Hindi ko alam kung paano, Alana. Pero ipaglalaban ko kayo. Ipaglalaban ko tayo. Sa mundo at kahit sa sarili kong pamilya, mariing sabi ni Miguel. Hinding-hindi ko na kayo iiwan. Pangako ko yan. Bago pa man makasagot si Alana, biglang bumukas ang pinto ng kahoy at sining. Isang anino ang bumalot sa kanila. Miguel! Isang matigas na boses ang pumuno sa silid. Ano ang ginagawa mo rito? At sino ang babaeng ito? Napaigtad si Alana. Si Miguel ay agad na humarap. Ang kanyang mukha ay naging seryoso. Nakita ni Alana ang isang matandang lalaki na nakatayo sa pintuan, may suot na mamahaling barong, ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng kapangyarihan. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng lamig sa buong silid. Si Don Ramon Montenegro. Ang tingin ni Don Ramon ay dumapo kay Alana, puno ng paghamak. Pagkatapos ay tumingin siya kay Miguel, ang kanyang noo ay nakakunot. Lolo, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay maihalong paggalang ngunit may diin. Ito po si Alana Reyes. At siya po ang ina ng mga apo ninyo. Nagulat si Don Ramon. Ang kanyang matalim na tingin ay bumalik kay Alana, na ngayon ay namumutla na sa takot. Hindi ito magandang simula. Nagulat si Miguel. Hindi niya inaasahan ang biglaang pagdating ni Don Ramon. Ang kanyang lolo. Ang pinuno ng pamilya Montenegro, isang taong may kapangyarihan at impluwensya na kayang gumalaw ng bundok. Ngunit ang nakakagulat ay ang mga salita ni Miguel mismo, siya po ang ina ng mga apo ninyo. Nanlamig ang hangin sa loob ng shop. Ang tingin ni Don Ramon ay dumapo kay Alana, sinuri ito mula ulo hanggang paa, na parang isang bagay na hindi kaaya-aya. Ang kanyang mga mata ay matalim, puno ng paghamak. Mga apo, ulit ni Don Ramon, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong lamig. At ikaw, Miguel, ano ang sinasabi mo? Lumapit si Miguel kay Alana, inilagay ang kamay niya sa likod nito, parang isang proteksyon. Lolo, huminahon po kayo. Pwede po ba nating pag-usapan ito sa mas pribadong lugar? Walang pribado kung may tinatago ka, Miguel, sigaw ni Don Ramon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Sino ang babaeng ito? At paano ka nagkaroon ng mga anak nang hindi ko nalalaman? Nanginginig si Alana, ngunit pilit siyang nanatiling matatag sa tabi ni Miguel. Lolo, nakilala ko po si Alana 8 taon na ang nakakaraan sa Boracay, simula ni Miguel. Hindi po ito sinasadya, pero may mga nangyari po. At ngayon, nalaman ko na mayroon kaming 4 na anak. Napatingin si Don Ramon kay Miguel na puno ng pagkabigla. Pagkatapos, isang mapanlinlang na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Boracay, tama. Naaalala ko na ang pangalang iyan, sabi ni Don Ramon, ang kanyang tingin ay lumipat kay Alana. Alana Reyes. Kaya pala. Nahanap mo pala ang iyong daan papunta sa aking apo, hindi ba? Naguluhan si Miguel. Anong ibig mong sabihin, Lolo? Tumawa si Don Ramon, isang malamig na tawa. Alam ko na ang tungkol sa iyo, Alana Reyes. Mula pa noon. Mula nang umalis ka sa Boracay, sinundan ka na namin. Nanlaki ang mga mata ni Alana. Ano? Alam kong may babae kang nakasama sa Boracay, Miguel. At nang malaman kong nawala siya, ipinahanap ko siya, pagpapatuloy ni Don Ramon. At nang matuklasan namin na ikaw, Alana Reyes, ay nagtatago ng isang lihim, tinigil ko ang paghahanap. Kumunot ang noo ni Miguel. Lolo, bakit? Bakit niyo ginawa iyon? Dahil hindi ka nababagay sa pamilya Montenegro, babae, diretsong sabi ni Don Ramon kay Alana, walang bahid ng awa. Ang Montenegro ay isang pangalang may dangal.
Hindi kami maaaring magkaroon ng isang kaso ng aksidente na makakasira sa reputasyon ng aming angkan. Naramdaman ni Alana ang galit na bumubuo sa loob niya. Wala kayong karapatang magsabi niyan sa akin. Wala kayong alam sa pinagdaanan ko. Marami akong alam, Alana Reyes, sagot ni Don Ramon. Alam kong itinaboy ka ng sarili mong pamilya. Alam kong nag-iisa kang nagtaguyod. At alam kong ginagawa mo ang lahat para lang makalusot sa buhay. Kaya huwag kang magkunwari na ikaw ay isang biktima. Niyakap ni Miguel si Alana, ramdam ang panginginig nito. Lolo, sapat na. Hindi mo siya pwedeng bastusin. Huwag kang sasabat, Miguel, sigaw ni Don Ramon. Ito ang katotohanan. At ikaw, Miguel, mayroon kang pagpipilian. Alana Reyes at ang kanyang mga bata o ang iyong kinabukasan. Ang iyong mana. Ang Montenegro Group. Kailangan kang pumili. Ngayon na. Nagulat si Miguel. Ang ultimatong iyon ay isang dagok sa kanyang dibdib. Pamilya. Kinabukasan. Ang kanyang buong buhay. Ngunit nang tumingin siya kay Alana, na namumutla at nanginginig, alam niya ang kanyang pipiliin. Lolo, hindi po ako mamimili, mariing sabi ni Miguel. Hindi ko po sila iiwan. Mahal ko po si Alana at mga anak ko po ang mga batang iyon. Sila po ang pamilya ko. Napatawa si Don Ramon, isang tawang puno ng pang-aasar. Isang malaking pagkakamali, Miguel. Isang malaking pagkakamali. Kung pipiliin mo ang babaeng iyan at ang mga anak na iyan, mawawala sa iyo ang lahat. Lahat. Wala kang matitira. Hindi ka na magiging isang Montenegro. Kung ganoon po ang ibig sabihin ng pagiging Montenegro, mas gusto ko po ang maging wala, sagot ni Miguel, ang kanyang boses ay matatag. Hindi ko po sila susukuan. Umiling si Don Ramon. Kung gayon, nasa sa iyo iyan. Ngunit tandaan mo, Miguel. Ito ay simula pa lamang. Hindi ako papayag na masira ang pangalan ng aming pamilya dahil sa isang babae at kanyang mga anak na walang pinanggalingan. Handa ka ba sa digmaan? Naramdaman ni Alana ang bigat ng mga salita ni Don Ramon. Ang lahat ng ito ay dahil sa kanya. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang sabihin kay Miguel na suko na siya, na hayaan na lang siyang mawala. Hindi niya kayang makita si Miguel na mawala ng lahat dahil sa kanya. Lolo, hindi po ito digmaan. Ito po ang pamilya ko, mariing sabi ni Miguel. Tumingin si Don Ramon kay Alana, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Huwag kang magalak, Alana Reyes. Hindi ka mananalo. Kung akala mo ay madali ka lang makakapasok sa aming angkan, nagkakamali ka. Marami pa akong pwedeng gawin para sirain ka. Ang negosyo mo. Ang reputasyon mo. Ang buhay mo. Umalis si Don Ramon sa shop, ang kanyang boses ay tila isang sumpa. Ang katahimikan ay bumalot sa kanila. Niyakap ni Miguel si Alana na nanginginig pa rin. Okay ka lang ba, Alana? Tanong ni Miguel. Nilingon siya ni Alana, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Miguel, hindi ko kayang gawin sa iyo ito. Hindi ko kayang sirain ang buhay mo. Hayaan mo na lang ako. Hayaan mo na lang kami. Hindi, Alana, mariing sabi ni Miguel. Hindi ko kayo hahayaan. Hindi kita susukuan. Hindi ko susukuan ang mga anak natin. Ito na ang laban natin. At magkasama tayong lalaban. Ngunit sa isip ni Alana, ang huling tingin ni Don Ramon ay nanatili. Isang pangako ng kapahamakan. Alam niyang ito ay simula pa lamang ng isang bangungot. Hindi nakatulog si Alana ng gabing iyon. Ang mga salita ni Don Ramon Montenegro ay umalinggaw sa kanyang isip. Marami pa akong pwedeng gawin para sirain ka. Ang negosyo mo. Ang reputasyon mo. Ang buhay mo. Ramdam niya ang lamig ng banta. Gusto niyang maniwala kay Miguel na magiging maayos ang lahat, ngunit paano? Paano nila lalabanan ang isang Montenegro? Kinaumagahan, pumasok si Alana sa kanyang shop na may mabigat na pakiramdam. Sinalubong siya ni Bea na may nag-aalalang mukha. Lana, may problema, sabi ni Bea, ang boses ay seryoso. Kaka-receive ko lang ng tawag mula kay Lim. Kinansel niya ang order natin para sa resort sa Palawan. Hindi raw niya maintindihan kung bakit, pero sabi niya, may mas mataas na utos. Nanlamig si Alana.
Si Amy Lim ang isa sa pinakamalaking kliyente nila. Ano? Bakit? May ginawa ba tayong mali? Wala, Lana. Mukhang hindi ito sa atin, sabi ni Bea, tumingin kay Alana ng may pag-unawa. Hindi kaya? Hindi na tinapos ni Bea ang tanong. Alam nilang dalawa kung sino ang nasa likod nito. Don Ramon. Mula noon, sunod-sunod ang problema. Ang mga supplier na dati madali lang kausapin ay biglang naging mahirap hagilapin. Ang kalidad ng kahoy ay bumaba, ngunit ang presyo ay tumataas. May mga pagkakataon pa na sinisira ang kanilang mga order habang nasa delivery. Ang kahoy at sining, na minsan ay matatag, ay unti-unting nanganganib. Alana, hindi na ito normal, sabi ni Bea isang hapon, habang tinitingnan nila ang mga nasirang furniture na ibinalik sa kanila. Malinaw na sinasadya ito. At may nakakarinig pa akong bulong-bulungan tungkol sa iyo sa industriya. Tungkol daw sa moral issues mo. Kumuyom ang kamao ni Alana. Gusto niya akong sirain. Gusto niyang patunayan kay Miguel na wala akong silbi. Pero hindi mo ito sinasabi kay Miguel, di ba? Tanong ni Bea. Umiling si Alana. Ayoko siyang mag-alala. At ayoko siyang mawala ng lahat dahil sa akin. Alam kong nasa alanganin na siya dahil sa lolo niya. Kung malalaman pa niya na nahihirapan na tayo rito, baka tuluyan na siyang bumigay. Pilit niyang itinago ang mga problema kay Miguel. Kapag tumatawag ito, pilit siyang nagiging masaya, sinasabing maayos ang lahat sa shop. Ngunit sa loob niya, unti-unting nadudurog ang kanyang pag-asa. Isang gabi, matapos matulog ang mga bata, naupo si Alana sa kanyang workbench. Ang dating paborito niyang trabaho ay tila naging pabigat. Hindi niya alam kung paano niya pa ito ilalaban. Ang mga utang ay dumarami at ang mga order ay nababawasan. Kaya ko ito, bulong niya sa sarili. Para sa mga anak ko, kaya ko ito. Ngunit ang luha ay nagsimula ng dumaloy sa kanyang mga mata. Masyado siyang pagod. Masyado siyang natatakot. Ang damdamin ng pagiging nag-iisa ay muling bumalik, mas matindi pa kaysa noon. Narinig niya ang pagring ng kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-aalangan siyang sagutin. Hello? Alana Reyes, isang matigas na boses ang narinig niya sa kabilang linya. May gusto kang makita. Bago pa man makasagot si Alana, nagsimulang magpadala ng mga litrato sa kanyang cellphone. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Mga litrato ng kanyang mga anak. Si Ethan na nasa playground. Si Sofia na nakaupo sa klase. Si Liam na naglalaro ng basketball. At si Chlo na may hawak na teddy bear habang naglalakad sa labas ng kanilang bahay. Bawat litrato ay malinaw, tila kinunan mula sa malapitan. At sa ilalim ng mga litrato may mensahe, may mga mata na nakabantay. Ang lahat ay may kapalit. Nanginginig ang buong katawan ni Alana. Hindi ito banta sa kanyang negosyo lang. Banta ito sa kanyang mga anak. Naramdaman niya ang matinding takot na bumalot sa kanya. Pilit niyang tinawagan ang numero, ngunit hindi na ito sumasagot. Biglang may kumatok sa pintuan ng kanyang shop. Napatalon si Alana sa gulat. Tumayo siya, ang kanyang puso ay kumakalabog ng malakas. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sumilik siya sa butas ng pinto. Walang tao. Ngunit may nakasabit na isang maliit na brown envelope sa doorknob. Kinuha niya ang envelope. Sa loob, may mga litrato pa ng kanyang mga anak. At sa ilalim nito, isang maliit na papel na nakasulat sa sulat kamay. Alam namin ang lahat. Huwag mong subukang labanan ang hindi mo kaya. Nanigas si Alana. Ang kanyang mga anak. Alam na ng mga tao ni Don Ramon kung saan sila. Hindi lang ang negosyo niya ang target. Ang kanyang pamilya. Hawak ang mga litrato, napaupo si Alana sa sahig, ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luha. Ang mga banta ni Don Ramon ay totoo. At nagsisimula pa lang ito. Hindi niya alam kung paano niya poprotektahan ang kanyang mga anak mula sa kapangyarihan ng isang Montenegro. Hindi na makakain ng maayos si Bea sa mga nakaraang araw. Ang bawat pagtawag ng telepono, bawat balita tungkol sa kinanselang order, at ang mga bulong-bulungan tungkol kay Alana ay nagpaparamdam sa kanya ng matinding galit. Nakikita niya kung paano unti-unting nadudurog si Alana, kung paano ito pilit na nagpapakatatag sa harap ng mga anak,
Ngunit sa gabi ay umiiyak ng tahimik. Alam niyang si Don Ramon Montenegro ang nasa likod ng lahat. Ang pangalang iyon ay nagdulot ng lamig sa kanyang buto-buto. Lana, magpahinga ka naman, sabi ni Bea isang hapon, habang nakita niya si Alana na walang tigil sa paggawa ng furniture, kahit na halatang pagod na ito. Hayaan mo muna ako ang mag-asikaso rito. Hindi, Bea. Kailangan nating kumita. Kailangan nating ilaban ito, sagot ni Alana, ang kanyang boses ay basag. May mga eyebags na ito at ang kanyang mga mata ay kulang sa tulog. Naramdaman ni Bea ang matinding pighati. Ang kanyang matalik na kaibigan ay naghihirap. At ang lahat ng iyon ay dahil sa isang matandang lalaking mailabis na kapangyarihan. Bumalik sa isip ni Bea ang mga alaala ng kanyang ama. Si Mang Tonyo, isang tapat na empleyado ng Montenegro Group sa loob ng mahigit 20 taon. Siya ang kanang kamay ni Don Ramon sa departamento ng logistik. Buong buhay niya, ipinagmalaki ni Mang Tonyo ang kanyang trabaho, ang kanyang dedikasyon sa Montenegro Group. Ngunit isang araw, nagbago ang lahat. Flashback, nasa high school pa lang si Bea noon. Isang gabi, umuwi si Mang Tonyo na lasing, ang kanyang mukha ay puno ng galit at pighati. Hindi niya ito nakita kailanman na ganoon. Anak, wala na akong trabaho, bulong ni Mang Tonyo, ang kanyang boses ay basag. Tinanggal ako ni Don Ramon. Nagulat si Bea. Bakit po? Bakit po kayo tinanggal? Ang tagal-tagal niya na po sa kanila. Napatawa si Mang Tonyo, isang mapait na tawa. Dahil sa isang maliit na detalye na nalaman ko. Isang bagay na hindi niya gusto na malaman ng iba. Ayaw niya ng mga taong nagtatanong. Ayaw niya ng mga taong may sariling isip. Gusto niya ng mga taong sumusunod lang. Hindi naintindihan ni Bea noon ang buong detalya. Ngunit nalaman niya na may kinalaman sa isang transaksyon na hindi malinis, isang bagay na itinago ni Don Ramon sa publiko. Si Mang Tonyo ay nakakita ng ebidensya at imbes na purihin, tinanggal siya. Hindi lang tinanggal, siniraan pa ang pangalan niya sa industriya. Walang ibang kumpanya ang kumuha sa kanya. Unti-unting nawala ng pag-asa si Mang Tonyo hanggang sa tuluyan na siyang bumigay sa sakit. End of flashback. Ngayon, nakikita ni Bea ang parehong pattern. Ang paggamit ng kapangyarihan para sirain ang buhay ng iba. Ang paggamit ng impluwensya para baluktutin ang katotohanan. Hindi niya hahayaang mangyari ito kay Alana. Hindi niya hahayaang mawala ang kahoy at sining na pinaghirapan nilang dalawa. At lalong hindi niya hahayaang masaktan ang mga bata. Naramdaman ni Bea ang matinding takot. Alam niyang delikado ang gagawin niya. Ngunit mas matindi ang pagmamahal niya kay Alana at sa mga bata. Kailangan niyang gawin ito. Para kay Alana. Para sa kanyang ama. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Kailangan niyang kausapin si Miguel. Alam niyang si Miguel ang tanging makakatulong. Nag-set up si Bea ng meeting kay Miguel sa isang discreet na lugar, isang maliit na cave na malayo sa mata ng publiko. Nag-aalangan siya noong una, ngunit nang makita niya ang pag-aalala sa mukha ni Miguel nang banggitin niya ang pangalan ni Alana, alam niyang tama ang desisyon niya. Sir Miguel, kailangan po nating mag-usap, simula ni Bea, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Tungkol po ito sa lolo ninyo. At kay Alana. Kumunot ang noo ni Miguel. May nangyayari ba kay Alana? Hindi niya sinasabi sa akin. Siyempre hindi niya sasabihin. Ayaw niyang mag-alala kayo. Pero marami na pong nangyayari, Sir Miguel, sabi ni Bea. Kinakansela na po ang mga order namin. May mga supplier na hindi na kami kinakausap. At may mga bulong-bulungan na pong kumakalat tungkol kay Alana. Lahat po ng iyon gawa ng lolo ninyo. Naramdaman ni Miguel ang galit na bumubuo sa loob niya. Alam ko na sinubukan niya akong pigilan, pero hindi ko akalain na aabot siya sa ganito. Aabot pa po siya sa mas malala, Sir Miguel, mariing sabi ni Bea. Kilala ko po ang lolo ninyo. Ganyan po ang ginawa niya sa papa ko noon. Nagulat si Miguel. Sa papa mo? Opo. Si Mang Tonyo Alonzo. Dati po siyang pinagkakatiwalaang empleyado ng lolo ninyo. Simula ni Bea, ang kanyang mga mata ay puno ng pighati. Pero nang malaman niya ang ilang sikreto ng lolo ninyo, bigla na lang siyang tinanggal. Siniraan ang pangalan niya. Hindi na siya nakahanap ng trabaho.
Unti-unti siyang namatay sa sakit at sa kalungkutan. Naramdaman ni Miguel ang lamig sa kanyang buto-buto. Hindi niya alam ang kwentong iyon. Ang lolo ninyo, Sir Miguel, hindi po siya nagpapatalo. Gagamitin niya ang lahat ng koneksyon niya para sirain ang sinumang humahadlang sa kanya. At ngayon, si Alana ang target niya, pagpapatuloy ni Bea. Kaya po ako nandito. May alam po ako. May nalaman po ang papa ko noon na posibleng makatulong sa inyo. Inilabas ni Bea ang isang lumang USB drive mula sa kanyang bag. Ito po. Ito ang mga files na nakuha ng papa ko bago siya tinanggal. Mga lumang transaksyon. Hindi ko po maintindihan ang lahat, pero sinabi po ng papa ko na may kinalaman daw po ito sa isang ghost company na ginagamit ng lolo ninyo para sa mga hindi malinis na gawain. At baka may koneksyon din po ito sa kung paano niya nagawang itago ang impormasyon tungkol kay Alana noon. Kinuha ni Miguel ang USB drive, ang kanyang puso ay kumakalabog. Ang mga mata ni Bea ay puno ng pag-asa at takot. Salamat, Bea, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay seryoso. Hindi ko ito kakalimutan. Umalis si Bea, iniwan si Miguel na may matinding damdamin. Ang galit sa kanyang lolo ay lumalim. Ang pagtatago ng mga anak niya. Ang paninira kay Alana. At ngayon, ang kwento ni Mang Tonyo. Ang lahat ng ito ay nagpapakita ng isang mas madilim na bahagi ng kanyang pamilya na hindi niya kailanman inakala. Bumalik si Miguel sa kanyang opisina. Agad niyang isinaksak ang USB drive sa kanyang laptop. Ang mga files ay lumabas. Mga lumang spreadsheet, mga email, at ilang audio recordings. Sinimulan niyang suriin ang mga ito. Habang iniskan niya ang mga dokumento, may isang pangalan na biglang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang pangalan na nakita niya sa isang email thread sa pagitan ng Don Ramon at isang kidhi consultant. Ang pangalan ay Eduardo Santos. Si Eduardo Santos. Naaalala ni Miguel ang pangalang iyon. Siya ang dating leaky head ng Montenegro Group na biglang nag-resign 8 taon na ang nakakaraan. Siya ang nag-iisang tao na may kakayahang manipulahin ang internal search system ng Montenegro Group nang hindi nag-iiwan ng bakas. Siya ang tanging makakapagtago ng impormasyon tungkol kay Alana. Nanginginig ang mga kamay ni Miguel. Ang lahat ay unti-unting nagiging malinaw. Ang kanyang lolo. Si Don Ramon. Siya ang nasa likod ng lahat. Siya ang nagtago kay Alana. Siya ang naghiwalay sa kanila. Nanginginig ang mga kamay ni Miguel habang nakatitig sa pangalan, Eduardo Santos. Ang dating leaky head na biglang naglaho 8 taon na ang nakakaraan. Ang tanging taong may kakayahang itago si Alana mula sa kanyang paghahanap. Ang lahat ay unti-unting nagiging malinaw at ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa inakala niya. Hindi lang pala simpleng pagtatago ng impormasyon. Ito ay isang detalyadong plano. Bumilis ang tibok ng puso ni Miguel. Agad niyang tinawagan ang kanyang mga koneksyon, hinanap si Eduardo Santos. Hindi nagtagal, nakuha niya ang address. Kinabukasan, maaga pa ay dumiretso siya sa bahay ni Santos. Pagdating niya, sinalubong siya ng isang matandang lalaki na halatang nagulat sa kanyang pagdating. Si Eduardo Santos, na ngayon ay payat at may mga kunot na sa mukha. Sir Miguel, bulong ni Santos, namumutla. Santos, kailangan po nating mag-usap, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. Hawak niya ang USB drive na ibinigay ni Bea. Tungkol po ito sa nakaraan. At sa lolo ko. Niyaya ni Santos si Miguel sa loob. Umupo sila sa living room, ang kapaligiran ay tahimik at mabigat. Alam ko na ang ginawa mo, Santos, diretsong sabi ni Miguel, ipinakita ang USB drive. Ang pagtatago kay Alana Reyes. Ang pagmamanipula sa aming sistema. Lahat ng iyan sa utos ni Don Ramon Montenegro, hindi ba? Napayuko si Santos. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Patawarin niyo po ako, Sir Miguel. Napilitan lang po ako. Binantaan po niya ang pamilya ko. Sinimulang ikwento ni Santos ang lahat. Kung paano siya lapitan ni Don Ramon pagkatapos ng insidente sa Boracay. Kung paano siya inutusan na burahin ang lahat ng bakas ni Alana, ang kanyang contact details, ang kanyang identity sa records ng resort. Kung paano siya pinangakuan ng malaking pera kapalit ng kanyang katahimikan, at binantaan na sisirain ang kanyang buhay kung lalabag siya.
Nakinig si Miguel, ang kanyang puso ay kumukulo sa galit. Ang kanyang lolo. Ang taong kanyang hinahangaan, ang taong nagturo sa kanya ng lahat ng tungkol sa negosyo at karangalan. Ngunit ang karangalang iyon ay nakabase sa kasinungalingan at pananakit. Hindi lang iyon. Ibinunyag din ni Santos ang iba pang sikreto ni Don Ramon. Kung paano niya itinatago ang mga ghost companies para sa mga iligal na transaksyon. Kung paano niya sinisiraan ang mga kakumpetensya sa negosyo. At kung paano niya sinisikil ang mga empleyado na may nalalamang sikreto. Nang matapos magkwento si Santos, naupo si Miguel, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay gumuho sa isang iglap. Ang kanyang pamilya ay hindi perpekto. Ang kanyang lolo ay isang malupit at mapanlinlang na tao. Ang bigat ng katotohanan ay dumagan sa kanya. Agad na bumalik si Miguel sa Montenegro Tower. Kailangan niyang harapin si Don Ramon. Ngayon na. Pumasok siya sa opisina ng kanyang lolo nang walang paalam. Nakita niya si Don Ramon na abala sa kanyang mesa. Lolo, kailangan po nating mag-usap, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay puno ng galit na pilit niyang pinipigilan. Tumingin si Don Ramon kay Miguel, ang kanyang noo ay nakakunot. Ano ba ang problema mo, Miguel? May mahalaga akong ginagawa. Ito po ba ang ginagawa ninyo? Sabi ni Miguel, inihagis ang e-drive sa mesa ni Don Ramon. Ang pagsira ng buhay ng mga tao. Ang paninira kay Alana. Ang pagtatago ng mga anak ko sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Don Ramon. Kinuha niya ang e-drive. Ano ito? Saan mo nakuha ito? Mayroon po akong lahat ng ebidensya, Lolo. Mula sa mga records ni Eduardo Santos hanggang sa mga transaksyon niyo. Alam ko na po ang lahat, mariing sabi ni Miguel. Bakit po ninyo ginawa ito? Bakit po ninyo itinago sa akin ang pamilya ko? Bakit niyo sinisiraan si Alana? Mumiti si Don Ramon, isang malamig na ngiti. Dahil sa kapakanan mo, Miguel. Para sa kinabukasan ng Montenegro Group. Ang babaeng iyon, hindi siya nababagay sa pamilya natin. Isang babae na may 4 na anak sa isang gabing pagkakamali. Magiging mansa siya sa pangalan ng Montenegro. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Mansa! Ang mga anak ko po ang mansa, galit na sigaw ni Miguel. Sila po ang buhay ko. Ang pamilya ko. At kayo po ang sumira sa amin. Nagkakamali ka, Miguel. Pinoprotektahan lang kita, sabi ni Don Ramon tumayo. Kung pipiliin mo ang babaeng iyan, mawawala sa iyo ang lahat. Hindi mo na kailangan ang Montenegro Group. Hindi ka na magiging karapat-dapat sa pamana ko. Kung ganoon po ang pamana ninyo, hindi ko po kailangan, mariing sabi ni Miguel. Hindi ko po kayo susundin. Ipaglalaban ko po ang pamilya ko. Kahit mag-isa ako. Walang makakapigil sa akin, Miguel, banta ni Don Ramon. Kung ipagpapatuloy mo ang katangahan mo, sisiguraduhin kong wala kang matitira. Walang Montenegro Group. Walang kahit anong pagmamay-ari. At lalong walang Alana Reyes. Naramdaman ni Miguel ang matinding kawalan ng pag-asa. Ang kanyang lolo ay seryoso. Ang laban na ito ay hindi madali. Ngunit hindi siya susuko. Hindi niya pababayaan si Alana at ang mga anak niya. Pagbalik ni Miguel sa kanyang opisina, tulala siya. Ang lahat ay tila nawasak. Ang kanyang mundo. Ang kanyang pamilya. Walang direksyon. Biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa legal team ng Montenegro Group. Sumagot siya. Sir Miguel, mayroon po kaming importanteng balita, sabi ng abogado, ang boses ay seryoso. Si Don Ramon Montenegro po, nagsampa na po ng kaso. Custody battle po para sa mga anak ni Imit Alana Reyes. Nanigas si Miguel. Hindi lang pananakot. Totoo ito. Ito na ang simula ng digmaan. Custody battle. Ang mga anak niya. Alam niyang ito na ang pinakamalaking pagsubok sa kanilang buhay. Ang lahat ay nakataya. Nang marinig ni Alana ang balita mula kay Miguel tungkol sa kaso ng custody, nanlamig ang kanyang buong katawan. Custody battle. Ang mga anak niya. Ang pinakamalaking takot niya ay nagkatotoo. Hindi lang ang negosyo niya ang sinisira ni Don Ramon, kundi ang mismong kaluluwa niya, ang kanyang mga anak. Naramdaman niya ang matinding sakit,
isang sakit na mas matindi pa kaysa sa pagtalikod ng kanyang pamilya. Miguel, hindi ko kaya, bulong ni Alana, ang kanyang boses ay basag. Hindi ko kayang mawala ang mga anak ko. Sila lang ang meron ako. Niyakap siya ni Miguel ng mahigpit. Hindi mo sila mawawala, Alana. Hindi ako papayag. Magkasama tayong lalaban. Gagawin natin ang lahat. Agad silang kumilos. Nakipagkita sila sa isang abogado na inirekomenda ni Miguel, isang matalinong babae na may karanasan sa mga kaso ng pamilya. Sinimulan nilang tipunin ang lahat ng ebidensya, ang mga resibo ng kahoy at sining na nagpapatunay sa kanyang kakayahang buhayin ang mga bata, ang mga testimonya ng mga guro at kapitbahay na nagpapatunay sa kanyang pagiging isang mapagmahal na ina, at ang mga ebidensya ni Bea laban kay Don Ramon. Gagamitin po ni Don Ramon ang lahat ng koneksyon niya para sirain ang reputasyon ninyo, Gina Reyes, paliwanag ng abogado. Kailangan po nating maging handa sa anumang atake. Ang bawat araw ay puno ng kaba. Ang mga paghahanda para sa korte ay nakakapagod, ngunit si Miguel ay nasa tabi niya sa bawat hakbang. Siya ang kanyang lakas, ang kanyang sandigan. Sa bawat pagdududa ni Alana, naroon si Miguel para palakasin ang kanyang loob. Dumating ang araw ng paglilitis. Ang courtroom ay puno ng mga tao, mga reporter, mga kaibigan, at mga taong curious. Ang presensya ni Don Ramon ay nagdulot ng lamig sa silid. Nakaupo siya sa kabilang panig, ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin kay Alana. Nagsimula ang paglilitis. Ang mga abogado ni Don Ramon ay walang tigil sa pag-atake kay Alana. Inilarawan siya bilang isang irresponsableng ina, isang babaeng tiwalang moral, at isang taong tiwalang kakayahang magbigay ng maayos na kinabukasan sa kanyang mga anak. Ang bawat salita ay parang kutsilyo na tumutusok sa puso ni Alana. Pilit niyang pinipigilan ang kanyang luha, ngunit ang sakit ay hindi na niya kayang itago. Hindi po totoo ang mga sinasabi nila, bulong ni Alana kay Miguel. Pinaghirapan ko po ang lahat para sa mga anak ko. Alam ko, Alana. Hayaan mo lang sila, bulong ni Miguel, hinawakan ang kanyang kamay. Nang tawagin si Miguel sa witness stand, naramdaman ni Alana ang kaba. Ito ang kanyang pagkakataon para ipagtanggol sila. Montenegro, ano ang relasyon ninyo sa mga bata? Tanong ng abogado ni Don Ramon. Sila po ang mga anak ko, mariing sabi ni Miguel. At si Alana Reyes po ang ina nila. Nagulat ang lahat sa loob ng courtroom. Ang mga reporter ay nagsimulang magbulungan. At paano po kayo nakakasiguro na kayo ang ama? Tanong ng abogado, may halong pang-aasar. Dahil po sa mga mata nila. Dahil po sa pagmamahal na nararamdaman ko sa kanila. At dahil po sa mga ebidensya na mayroon ako, sagot ni Miguel, ang kanyang tingin ay dumapo kay Alana. At higit sa lahat, dahil po sa pagmamahal ko sa ina nila, si Alana Reyes. Nagulat si Alana. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Sa harap ng lahat, ipinahayag ni Miguel ang kanyang pagmamahal. Montenegro, alam niyo po ba na ang desisyon ninyong ito ay maaaring magdulot ng malaking pinsala sa inyong posisyon sa Montenegro Group? At sa inyong mana, tanong ng abogado. Alam ko po. At handa po akong isuko ang lahat ng iyon para sa pamilya ko, mariing sabi ni Miguel. Hindi po kayamanan o posisyon ang mahalaga sa akin. Ang mahalaga po ay ang pamilya ko. Sila po ang buhay ko. Nagulat ang lahat. Maging si Don Ramon ay tila nagulat sa sinabi ni Miguel. Nang tawagin si Bea bilang witness, inilabas niya ang mga ebidensya na ibinigay ng kanyang ama. Ang mga lumang transaksyon, ang mga email at ang testimonya ni Eduardo Santos. Ang lahat ng iyon ay nagpapatunay sa pagmamanipula ni Don Ramon sa impormasyon at sa kanyang pagtatago kay Alana. Your Honor, ang lahat po ng ito ay nagpapatunay sa malalim na pagmamanipula ng petitioner upang sirain ang respondent at agawin ang mga bata, sabi ng abogado ni Alana, habang ipinapakita ang mga ebidensya. Ang mukha ni Don Ramon ay naging galit. Hindi niya inaasahan ang paglabas ng mga ebidensyang iyon. Nang matapos ang testimonya ni Bea, tumayo ang hukom. Sa liwanag ng mga bagong ebidensya na iniharap, ang korte ay magbibigay ng recess. Hinihiling ko na ang magkabilang panig ay magkaroon ng pag-uusap. Ang korte ay magpapatuloy sa susunod na araw. Nagulat ang lahat. Ang mga reporter ay nagsimulang magtakbuhan, naghahanap ng mga scoop.
Niyakap ni Miguel si Alana na nanginginig pa rin sa mga pangyayari. Okay ka lang ba, Alana? Miguel, bulong ni Alana, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Salamat. Salamat sa lahat. Ngunit sa kabila ng maliit na tagumpay, alam ni Alana na hindi pa tapos ang laban. Ang tingin ni Don Ramon ay nagpapahiwatig na hindi pa siya susuko. Ang laban para sa pamilya ay nagsisimula pa lang. Nakatayo si Miguel sa labas ng courtroom, nakayakap kay Alana. Ramdam niya ang panginginig ng katawan nito, ang bigat ng pagod at takot na pinasa nito sa loob ng maraming taon. Ang paglilitis ay pansamantalang natapos, ngunit ang laban ay hindi pa tapos. Gayunpaman, mayroon silang maliit na tagumpay. Ang paglabas ng katotohanan. Ang pagpapatunay na hindi nag-iisa si Alana. Okay ka lang ba, Alana? Tanong ni Miguel, hinaplos ang buhok nito. Humiwalay si Alana sa yakap, ang kanyang mga mata ay namamaga, ngunit may bahid ng pag-asa. Miguel. Salamat. Salamat sa lahat. Wala iyon, Alana. Ginagawa ko lang ang tama, sagot ni Miguel, pinunasan ang luha sa pisngi nito. Halika, mag-usap tayo. Sa isang lugar na mas tahimik. Dinala ni Miguel si Alana sa isang pribadong restaurant, malayo sa mga mata ng publiko. Umupo sila sa isang sulok, ang kapaligiran ay tahimik at komportable. Alam kong marami kang pinagdaanan, Alana, simula ni Miguel, hinawakan ang kamay nito sa ibabaw ng mesa. Ang pagtalikod ng pamilya mo. Ang pagtatago ng mga anak natin. Ang lahat ng hirap na pinagdaanan mo ng mag-isa. Patawarin mo ako, Alana. Sana ay nandoon ako para sa iyo. Napatingin si Alana kay Miguel. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Sa loob ng mahabang panahon, hinintay niya ang mga salitang iyon. Ang paghingi ng tawad. Ang pag-unawa. Hindi ko alam kung paano ko nagawa ang lahat, Miguel, simula ni Alana, ang kanyang boses ay mahina. Napakasakit. Ang pakiramdam na itinakwil ka ng sarili mong dugo. Ang pakiramdam na wala kang kakampi. Ang mga bata lang ang naging lakas ko. Sila lang ang dahilan kung bakit ako bumangon araw-araw. Ikinuwento ni Alana ang lahat. Kung paano siya pinagtabuyan ng kanyang Elena. Kung paano siya namuhay ng mag-isa sa isang maliit na apartment, nagtatrabaho ng halos 24 oras para lang may maipakain sa kanyang mga anak. Kung paano siya natutong maging matatag, maging independent, dahil wala siyang ibang pagpipilian. Ang bawat salita ay may dalang sakit, ngunit ngayon may kasama ng pagpapalaya. Nakinig si Miguel, ang kanyang puso ay nadudurog sa bawat detalye. Ang sakit na dinanas ni Alana ay mas matindi pa kaysa sa inakala niya. Ang kanyang lolo. Ang kanyang pamilya. Ang lahat ng iyon ay nagdulot ng matinding pighati sa babaeng mahal niya. Hindi ko hahayaang mangyari ulit sa iyo iyon, Alana, mariing sabi ni Miguel. Hinding-hindi ko na kayo iiwan. Pangako ko yan. Babawi ako sa lahat ng sakit na dinanas mo. Babawi ako sa mga anak natin. Naramdaman ni Alana ang init ng mga salita ni Miguel. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy, ngunit ngayon, ito ay luha ng pagpapalaya. Ang pader na itinayo niya sa loob ng 8 taon ay unti-unting gumuho. Pero paano si Don Ramon? Tanong ni Alana, ang kanyang boses ay puno pa rin ng pag-aalala. Hindi siya susuko. Alam ko. Hindi nga siya susuko. Pero handa ako. Handa tayong lumaban, sagot ni Miguel. Hindi ko siya hahayaang manalo. Hindi niya tayo masisira. Hindi niya tayo mapaghihiwalay. Pinlano nila ang kanilang kinabukasan. Ang pagpapatuloy ng laban sa korte. Ang pagpapatatag ng kahoy at sining. At ang pinakamahalaga, ang pagbuo ng isang pamilya. Isang pamilya na matagal nang nawawala. Gusto kong makilala ng maayos ang mga anak natin, Alana, sabi ni Miguel, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Gusto kong maging ama sa kanila. Gusto kong maging parte ng buhay nila. Ngumiti si Alana, isang ngiting matagal ang hindi niya nagagawa ng buo. Gusto rin nila. Alam ko. Madalas silang nagtatanong tungkol sa iyo. Ang kanilang pag-uusap ay nagpatuloy hanggang gabi. Sa bawat salita, bawat haplos ng kamay, lalong lumalim ang kanilang koneksyon. Ang mga sugat ng nakaraan ay unti-unting naghihilom at ang pag-asa ay nagsimulang sumibol.
Kinabukasan, habang naghahanda si Miguel para sa trabaho, narinig niya ang tawanan ng mga bata mula sa living room. Lumabas siya. Nakita niya si Alana na nagbabasa ng libro sa mga bata. Mama, sino po si Tito Miguel? Tanong ni Ethan, ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad. Nagulat si Alana. Napatingin siya kay Miguel. Nga po, Mama. Bakit po siya laging nandito? Tanong ni Sofia, ang kanyang boses ay inosente. Ngumiti si Miguel. Ito na. Ito na ang simula ng kanilang pamilya. Ang mga anak niya. Ang mga anak nila. Ang tanong ni Ethan ang naging simula ng bagong kabanata sa buhay ni Alana. Sino po si Tito Miguel? Ang kuryosidad ng mga bata ay naging tulay sa pagbuo ng isang pamilya na matagal nang nawasak. Sa wakas, ang mga bata ay nagpakita ng interes sa taong unti-unting pumapasok sa kanilang buhay. Mula noon, naging regular ang pagbisita ni Miguel sa bahay ni Alana. Sa simula, may kaunting hiya at pag-aalinlangan ang mga bata. Si Ethan, ang panganay, ay mapanuri. Si Sofia ay tahimik. Si Liam ay medyo mailap habang si Chloe, ang bunso, ay may sariling mundo. Ngunit sa bawat pagbisita, sa bawat pagngiti ni Miguel, at sa bawat kwento niyang puno ng saya, unti-unting lumambot ang mga puso ng mga bata. Isang Sabado ng umaga, iminungkahi ni Miguel na dalhin ang mga bata sa parke. Nagulat si Alana, ngunit pumayag. Nakita niya ang kislap sa mga mata ng mga anak niya. Eksena 1, sa parke. Sa parke, walang tigil sa pagtakbo si Ethan, habang hinahabol siya ni Miguel. Si Sofia naman ay tahimik na naglalaro sa swing, ngunit nakikita ni Alana ang lihim ng ngiti sa labi nito habang pinapanood si Miguel. Si Liam ay abala sa paggawa ng sandcastle, at si Chloe ay masayang naghahabol ng paru-paro. Mama, tingnan mo si Tito Miguel, sigaw ni Ethan, habang nakasakay sa slide, kasama si Miguel na nakangiti sa baba. Ang boses nito ay puno ng kasiyahan. Ngumiti si Alana. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Matagal na niyang hindi nakikita ang mga anak niya na ganoon kasaya. Nang dumating ang hapon, umupo si Miguel sa tabi ni Sofia sa swing, dahan-dahang itinutulak ito. Gusto mo pa, Sofia? Tumango si Sofia, may ngiti sa labi. Wow, Tito Miguel, ang galing niyo po, sigaw ni Liam, habang ipinapakita kay Miguel ang kanyang sandcastle. Yumuko si Miguel, sinuri ang sandcastle at pinuri ito. Sa malayo, pinapanood ni Alana ang lahat. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luha. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng kaligayahan. Isang pamilya. Isang buong pamilya. Ang pangarap niya ay unti-unting nagiging totoo. Eksena 2, pag-aaral at paglalaro. Kinaumagahan, nakita ni Alana si Miguel na tinutulungan si Ethan sa kanyang homework. Si Ethan, na dati hirap sa math, ay nakangiti habang itinuturo ni Miguel ang mga numero. Gets ko na po, Tito Miguel. Ang galing niyo po, sabi ni Ethan, puno ng paghanga. Hindi, Ethan. Matalino ka lang talaga, sagot ni Miguel, ginulo ang buhok ng bata. Sa sala, nakita niya si Liam na abala sa paglalaro ng video game kasama si Miguel. Ang dating tahimik na si Liam ay ngayon ay malakas na tumatawa, nagbibiro kasama si Miguel. Si Chloe naman ay masayang nagkukulay kasama si Sofia, habang si Miguel ay paminsan-minsang sumisilip, pinupuri ang kanilang mga gawa. Ang bahay, na minsan ay puno ng ingay ng mga bata at katahimikan ng paghihirap ni Alana, ay ngayon ay puno ng tawanan at pagmamahal. Naramdaman ni Alana ang gaan sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga anak ay masaya. At si Miguel, siya ang naging susi sa lahat ng iyon. Eksena 3, isang gabi ng pamilya. Isang gabi, matapos ang masarap na hapunan na inihanda ni Alana at Miguel, umupo sila sa sala. Ang mga bata ay nakaupo sa paligid nila, nakikinig sa kwento ni Miguel tungkol sa kanyang pagkabata. Noong bata pa ako, minsan akong naligaw sa mall, sabi ni Miguel na nagdulot ng tawanan sa mga bata. Niyakap ni Chloe si Miguel at nagpahinga ang ulo nito sa balikat niya. Si Liam ay umupo sa tabi ni Miguel at si Sofia ay humawak sa kamay niya. Si Ethan, na dating mapanuri, ay nakangiti at ngayon ay mukhang masaya na sa presensya ni Miguel. Naramdaman ni Miguel ang init ng mga yakap ng mga bata. Ito ang pamilya niya. Ito ang tahanan niya. Sa wakas, nahanap niya ang kapayapaan at kaligayahan na matagal niyang hinahanap.
Tiningnan ni Alana si Miguel, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Ang bawat sugat ng nakaraan ay unti-unting naghihilom. Ang kanyang pamilya ay buo na. Biglang nagring ang telepono ni Miguel. Isang unknown number. Sumagot siya. Hello? Miguel. Kailangan nating mag-usap, isang matigas na boses ang narinig niya sa kabilang linya. Si Don Ramon. Gusto kong makita ang babaeng iyan. Si Alana Reyes. Mag-isa. Kung gusto mong matapos ang lahat ng ito, pumunta kayo sa opisina ko bukas. Siya lang. Napatingin si Miguel kay Alana, ang kanyang mukha ay seryoso. Ang laban ay hindi pa tapos. At ngayon, si Don Ramon ay humihingi ng isang personal na paghaharap kay Alana. Nanigas si Miguel nang marinig ang boses ni Don Ramon sa telepono. Ang utos ay malinaw, Alana, mag-isa. Ang kaba ay bumalot sa kanyang dibdib. Kilala niya ang kanyang lolo. Hindi ito basta-basta susuko. At ang paghiling na mag-isa si Alana ay isang taktika para guluhin ito. Alana, huwag kang pumunta, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Kilala ko si Lolo. Susubukan kanyang takutin. Susubukan kanyang bilhin. Ngunit umiling si Alana. Hindi, Miguel. Kailangan kong harapin siya. Kailangan kong patunayan sa kanya na hindi niya ako kayang sirain. Hindi niya tayo kayang sirain. Pero delikado, Alana. Hindi ko kayang may mangyari sa iyo, giit ni Miguel, hinawakan ang kamay nito. Kaya ko ito, Miguel. Para sa atin. Para sa mga bata, sagot ni Alana, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Huwag kang mag-alala. Magiging okay ako. Kinaumagahan, hinatid ni Miguel si Alana sa Montenegro Tower. Ang kanyang puso ay kumakalabog sa kaba. Pinanood niya si Alana na pumasok sa gusali, ang kanyang tindig ay matatag, kahit na alam niyang natatakot ito. Naghintay si Miguel sa kanyang sasakyan, ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang kanyang cellphone ay nasa kanyang kamay, handang tumawag anumang oras. Eksena 1, ang paghaharap. Sa loob ng opisina ni Don Ramon, umupo si Alana sa harap ng matandang lalaki. Ang silid ay malaki, marangya at puno ng kapangyarihan. Ngunit si Alana ay hindi natinag. Alana Reyes, simula ni Don Ramon, ang kanyang boses ay malamig. Nagulat ako na naglakas loob kang pumunta. Akala ko ay mas matalino ka. Wala po akong dapat ikatakot, sir, sagot ni Alana, ang kanyang boses ay matatag. Narito po ako para tapusin ang lahat ng ito. Ngumiti si Don Ramon, isang mapanlinlang na ngiti. Tapusin? Sa tingin mo ba ay ganoon kadali iyon? Hindi mo pa rin naiintindihan ang sitwasyon mo, hindi ba? Ikaw ay isang babaeng walang pinanggalingan na may 4 na anak sa isang lalaking hindi mo kilala. At ngayon, gusto mong makapasok sa isang pamilyang tulad ng Montenegro. Nakakatawa. Hindi po ako narito para makapasok sa pamilya ninyo, sir, mariing sabi ni Alana. Narito po ako para ipaglaban ang mga anak ko. At ang pagmamahal namin ni Miguel. Pagmamahal, tumawa si Don Ramon. Ang pagmamahal ay isang kahinaan. Ang tanging mahalaga ay kapangyarihan at kayamanan. At wala ka ng alinman sa mga iyon. Pero may alok ako sa iyo. Isang malaking halaga. Iwanan mo si Miguel. Iwanan mo ang mga bata. At bibigyan kita ng sapat na pera para mabuhay ka ng marangya sa ibang bansa. Kalimutan mo ang lahat ng ito. Nanlaki ang mga mata ni Alana. Ang alok ay nakakatukso. Isang buhay na walang hirap. Isang buhay na walang takot. Ngunit nang maisip niya ang mga mukha ng kanyang mga anak at ang pagmamahal ni Miguel, alam niya ang kanyang pipiliin. Hindi po ako mabibili, sir, matigas na sabi ni Alana. Hindi po kayamanan ang mahalaga sa akin. Ang mahalaga po ay ang pamilya ko. Ang pagmamahal namin ni Miguel. At hindi po iyon mabibili ng kahit anong halaga ng pera. Naging galit ang mukha ni Don Ramon. Kung ganoon, hindi ka namin hahayaang manalo. Sisiguraduhin kong mawawala sa iyo ang lahat. Ang negosyo mo. Ang mga anak mo. At si Miguel. Hindi po ninyo kami kayang sirain, sir, sagot ni Alana, ang kanyang boses ay puno ng tapang.
dahil ang pagmamahal po namin ang magiging sandata namin. At hindi po iyon kayang talunin ng kahit anong kayamanan o kapangyarihan. Napakagatlabi si Don Ramon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Miguel ang isang bahid ng pagkabigo sa mukha ng kanyang lolo. Eksena 2, ang pagbabalik at pag-amin. Matapos ang mahabang oras, lumabas si Alana sa Montenegro Tower. Agad siyang sinalubong ni Miguel. Alana! Okay ka lang ba? Tanong ni Miguel, niyakap ito ng mahigpit. Anong nangyari? Okay ako, Miguel, bulong ni Alana, ang kanyang boses ay puno ng pagod ngunit may bahid ng tagumpay. Hindi niya ako kayang sirain. Hindi niya tayo kayang sirain. Niyakap ni Miguel si Alana ng mahigpit. Ramdam niya ang pag-asa sa kanyang dibdib. Ang kanyang lolo. Ang kanyang lolo ay natalo. Sa wakas, ang laban ay tapos na. Salamat, Alana, bulong ni Miguel. Salamat sa tapang mo. Salamat sa paglaban mo para sa atin. Para sa atin, Miguel, sagot ni Alana, tumingin sa kanya. Para sa pamilya natin. Habang nagmamaneho sila pauwi, naramdaman ni Miguel ang matinding pagmamahal kay Alana. Ang lahat ng pinagdaanan nila, ang lahat ng sakit at paghihirap, ay nagdulot ng isang mas matibay na koneksyon sa pagitan nila. Si Alana ang kanyang pamilya. Ang kanyang kinabukasan. Nang makarating sila sa bahay ni Alana, bumaba sila ng sasakyan. Ang mga bituin ay nagniningning sa kalangitan. Ang hangin ay malamig, ngunit ang kanilang mga puso ay puno ng init. Humarap si Miguel kay Alana. Kinuha niya ang kamay nito at dahan-dahang lumuhod sa harap niya. Nagulat si Alana. Miguel. Alana Reyes, simula ni Miguel, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Sa loob ng 8 taon, naghanap ako sa iyo. Sa loob ng 8 taon, naramdaman ko ang butas sa aking puso. Ngayon, narito ka. At kasama ka, nahanap ko ang pamilya ko. Nahanap ko ang kaligayahan ko. Kinuha ni Miguel ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito at isang singsing na may nagniningning na brilyante ang lumabas. Alana Reyes, mahal na mahal kita. At mahal na mahal ko ang mga anak natin, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Will you marry me? Will you be my wife? Will you be the mother of our children forever? Ang mga mata ni Alana ay puno ng luha. Ang kanyang puso ay kumakalabog ng malakas. Ang lahat ng sakit ng nakaraan ay nawala, napalitan ng isang matinding pag-asa at pagmamahal. Nanigas si Alana. Ang singsing sa kamay ni Miguel ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng poste. Ang kanyang mga salita ay umalinggaw sa kanyang isip. Sa loob ng mahabang panahon, hinintay niya ang sandaling ito, ang pagpapatunay ng pagmamahal na lampas sa lahat ng sakit at pagsubok. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas, hindi sa takot, kundi sa matinding kaligayahan. Opo, Miguel, pabulong na sagot ni Alana, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Opo. 100%, opo. Niyakap siya ni Miguel ng mahigpit, binuhat pa nga siya sa sobrang tuwa. Ang kanyang tawa ay umalingaw sa tahimik na gabi, isang tawang puno ng kaligayahan at kaginhawaan. Mahal na mahal kita, Alana, bulong ni Miguel, ibinaba siya ngunit nanatiling nakayakap. Mahal na mahal din kita, Miguel, sagot ni Alana, ang kanyang mga kamay ay nasa lig niya. Eksena 1, ang balita sa mga bata. Kinabukasan, maaga pa ay ginising na ni Miguel ang mga bata. Nandoon silang lahat sa sala, nakaupo sa sahig, habang si Alana at Miguel ay nakaupo sa harap nila. May sasabihin po kami sa inyo, simula ni Alana, ang kanyang boses ay malambing. Si Tito Miguel po, magiging parte na po ng pamilya natin. Magiging papa niyo na po siya, sabi ni Miguel, kinuha ang kamay ni Alana. Magpapakasal po kami ng mama niyo. Nagulat ang mga bata. Tahimik silang nagkatinginan. Totoo po, Mama, tanong ni Ethan, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Umiti si Alana. Anak, si Tito Miguel, magiging papa mo na. At magkakaroon na tayo ng isang buong pamilya. Biglang tumakbo si Chloe at niyakap si Miguel. Sumunod si Sofia at Liam, at sa huli, lumapit si Ethan at niyakap din si Miguel. Ang yakap ng mga bata ay nagdulot ng init sa puso ni Miguel.
Ito ang pinakamahalagang yakap sa kanyang buhay. Welcome po, Papa Miguel, sigaw ni Liam. Ang tawanan at kasiyahan ay pumuno sa bahay. Ang balita ay naging simula ng isang bagong kabanata sa buhay ng kanilang pamilya. Eksena 2, ang reaksyon ng publiko at pamilya ni Alana. Hindi nagtagal, kumalat ang balita sa media. Ang anak ng Montenegro Group magpapakasal sa isang ki-ordinaryong babae na may 4 na anak. Ang kwento ay naging headline. Ngunit imbes na batikusin, marami ang sumuporta. Marami ang humanga sa pagmamahal ni Miguel at sa tapang ni Alana. Ang pamilya ni Alana, lalo na si Elena, ay nagulat. Ngunit sa harap ng publiko, pilit silang nagpakita ng suporta. Ang kanyang Elena ay tumawag, pilit na humihingi ng paumanhin at gustong makipag-ayos. Ngunit alam ni Alana na hindi magiging madali ang pagpapatawad. Lana, gusto raw makipag-usap ni Tita Elena, sabi ni Bea isang hapon. Hayaan mo muna, Bea. Hindi pa ako handa, sagot ni Alana. Ang sakit ng pagtalikod ay sariwa pa rin. Ngunit ang importante, sa kabila ng lahat, ay ang pagmamahal na bumabalot sa kanilang pamilya. Eksena 3, ang pagsuko ni Don Ramon. Dumating ang araw ng pagpapatuloy ng kaso sa korte. Ngunit bago pa man magsimula ang paglilitis, isang sorpresa ang bumungad sa kanila. Your Honor, ang petitioner po ay humihiling na iurong ang kaso, sabi ng abogado ni Don Ramon. Nagulat ang lahat. Maging si Miguel ay nagulat. Nilingon niya ang kanyang lolo na nakaupo sa kanyang upuan, ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit walang bahid ng galit. Tumayo si Don Ramon. Tinatalikuran ko na po ang kaso, Your Honor. Nalaman ko na po ang lahat ng katotohanan. At nakikita ko na po ang pagmamahal na mayroon sila. Nagulat ang buong courtroom. Hindi inaasahan ng sinuman ang pahayag na iyon. Tumayo si Don Ramon at lumapit kay Miguel at Alana. Miguel, sabi ni Don Ramon, ang kanyang boses ay kalmado. Patawarin mo ako. Hindi ko lang nakita ang pagmamahal. Ipinaglaban mo ang pamilya mo. At ipinagmamalaki kita. Pagkatapos ay tumingin siya kay Alana. Alana Reyes. Tama ka. Hindi ka mabibili ng pera. Hindi ka masisira. At sana ay mapatawad mo ako sa lahat ng aking nagawa. Nagulat si Alana. Ang paghingi ng tawad mula kay Don Ramon. Ang kanyang lolo. Ang taong minsang sumira sa kanyang buhay. Ang kanyang puso ay puno ng halo-halong emosyon. Ngunit nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Don Ramon. Salamat po, Sir Don Ramon, sagot ni Alana, yumuko ng bahagya. Sa wakas, ang digmaan ay natapos na. Eksena 4, ang kasal at bagong simula. Lumipas ang ilang buwan. Ang kahoy at sining ay muling umunlad. Si Bea ay masaya, at ang pamilya ni Alana ay unti-unting bumabalik sa kanyang buhay. Dumating ang araw ng kasal. Simple lang ang seremonya, sa isang hardin na puno ng mga bulaklak. Ang mga bata ay kasama nila, masaya at naglalabas ng kanilang mga ngiti. Si Ethan ang ring bearer, si Sophia ang flower girl, at si Liam at Chloe ay kasama sa procession. Nang maglakad si Alana sa altar, nakita niya si Miguel na nakangiti, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Nasa tabi ni Miguel si Don Ramon, na ngayon ay maluwag na ang pakiramdam, at ang kanyang mukha ay may bahid ng kaligayahan. Mahal na mahal kita, Alana, bulong ni Miguel nang magkaharap na sila. Mahal na mahal din kita, Miguel, sagot ni Alana. Sa harap ng pamilya at mga kaibigan, nagsumpaan sila ng pagmamahal. Ang kanilang kasal ay hindi lang pagdiriwang ng kanilang pagmamahalan, kundi pagdiriwang din ng pagpapatawad, ng paghilom, at ng isang bagong simula. Ang kanilang kwento ay patunay na kahit gaano man kahirap ang pinagdaanan, ang pagmamahal ay laging mananaig. Ang mga anak nila, ang bunga ng isang gabing pagkakamali, ay naging simula ng isang pamilya na puno ng pagmamahal, pag-asa, at isang pangakong walang hanggan. At dito nagtatapos ang kwento ni Alana at Miguel, isang paglalakbay na puno ng pagsubok, pagmamahal, at walang hanggang pag-asa. Sa pagtatapos ng bawat pahina, sa bawat salitang inukit, isang malalim na pasasalamat ang sumisibol sa aking puso. Maraming salamat sa inyong lahat, sa bawat isa na naglaan ng inyong oras at puso upang samahan ako sa kwentong ito. Salamat sa inyong pagmamahal at pagsuporta.
Bilang isang manunulat, walang mas higit pa sa pakiramdam na mayroong mga nakikinig, nakakaintindi at nakakasama sa bawat emosyon. Ang paglikha ng mundong ito at ang paghinga ng buhay sa mga karakter ni na Alana at Miguel ay isang paglalakbay na puno ng mga hamon, ngunit higit sa lahat, puno ng kagalakan. Sa bawat luha ni Alana, sa bawat pagsubok ni Miguel, at sa bawat ngiti ng kanilang mga anak, naramdaman ko ang lalim ng bawat sandali. Nagsimula ito sa isang lihim na pamana na nagbunga ng 4 na anghel at nagtapos sa pagbuo ng isang pamilyang matagal nang hinanap. Ang kwentong ito ay isang paalala na sa kabila ng pinakamadilim na gabi, laging may sumisikat na araw. Ito ay isang patunay na ang pagmamahal ay hindi kailanman nawawala, nagtatago lamang ito, naghihintay ng tamang panahon upang muling lumabas at umusbong. Naway ang paglalakbay ni na Alana at Miguel ay maging inspirasyon sa inyong lahat. Isang paalala sa kapangyarihan ng pagpapatawad, sa tapang na kinakailangan upang ipaglaban ang pag-ibig, at sa walang katapusang pag-asa na matatagpuan sa bawat puso. Ang pag-ibig ay hindi lang damdamin, ito ay isang desisyon, isang pagpipilian, at isang pangako na mananatili sa kabila ng lahat. Naway matagpuan ninyo ang inyong sariling pag-asa, pagmamahal, at kapayapaan. Sa huling pagkakataon, mula sa kaibuturan ng aking puso, muli maraming salamat. Kung mayroon kayong nais ibahagi, mga saloobin, o anumang nais sabihin, huwag mag-atubiling magpadala ng mensahe. Ang inyong mga reaksyon at komento ay mananatiling mahalaga sa akin. Maraming salamat sa inyong lahat at hanggang sa muli. Paalam!